Balita, hindi na nagdarawang isip pa ang Senate Finance Committee nang iharap ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang kanilang proposed budget para sa 2014 na 417 million pesos dahil agad nila itong inaprubahan. Para sa detalye, balita mo kami Bianca Piedad. Gaya nga ng proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, inaprubahan ng walang anumang kwestiyon ng Senate Finance Committee ang panukalang budget ng Opisina ng Vice Presidente para sa taong 2014 na nagkakahalaga ng 417 million pesos. Ito'y sa kabila ng desisyon ni Vice President Jejomar Binay na tanggalin na ang umano'y sarili niyang pork barrel na 200 milyong piso upang maiwasan na aniya ang mga spekulasyon at pamumulitika sa usaping ito. Office of the Vice President lang yung may ganun. So na maging conscious sila doon, na maging sensitibo sila kaugnay sa opinion ng publiko at ng sambayanan kaugnay sa PDAF at pork barrel. Hindi dapat binabatikos at binabati dapat yun. Ipinaabot ito ni Vice President Binay sa kinauukulan sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na si Benjamin Martinez na siyang dumalo sa nasabing pagdinig. Ito umano ay napagdesisyonan ng Vice Presidente bilang tugon sa sigaw ng taong bayan laban sa pork barrel funds. Whether the Senate or the House will decide on what to do with that, we will just have to wait. Sa ngayon, sa totoo lang, naghihintay pa rin tayo. Ano ba ang final decision talaga nila kung anong gagawin doon? Kasi hindi lang naman kami, pati lahat ng mga senador at mga congressmen ay naghihintay din kung anong sasabihin nila sa kanilang mga constituent. Ang pondong 200 million pesos na naisipatanggal ni Binay ay nasa ilalim ng locally funded project sa spending plan ng opisina nito. Nakalagay yan sa Office of the Vice President, locally funded projects, pero yung special provisions o guidelines ng pag-release nakalagay sa proposed budget ay susunod sa PDAF allocation. Kalahati nito ay mapupunta sa maintenance expenses habang ang natitirang kalahati ay dapat mapunta sa capital outlay. Ayon sa Chief of Staff ni Binay, malaking sakripisyo ito para sa kanila ngunit ito ang hinihiling ng tao. Meron pa naman kaming 85 million, hopefully ma-approve yung aming subsidies, donations for the poor. Kasi the 200 million is really focused on our senior citizens program, yung scholarships namin, and yung ibang mga medical equipment sa pinagbibigyan. Isusumite ang naaprubahan ng budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa plenaryo para sa deliberasyon sa Lunes, bago mag-adjourn ang sesyon ng parehong kapulungan ng Kongreso sa Setyembre 28. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.